Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ng Article 1184. Dito sa article na to, dinidiscuss ang tungkol sa positive condition. Ano nga ba ibig sabihin ng positive condition at anong effect nito sa obligation? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1184. The condition that some event happen at the determinate time shall extinguish the obligation as soon as the time expires or if it has become indubitable that the event will not take place. So dito sa Article 1184, pinag-uusapan naman ang isa pang klase ng condition which is positive condition. Positive condition. Tawag natin dyan ay positive condition. Basically, ito na yung definition niya. No? Pag sinabi nating positive condition, ito yung condition na yung isang event ay mangyayari at a determinate time. Okay? So again, condition that some event happen at a determinate time. So it involves the performance of an act. So may gagawin, ano, may kailangan gawin. Okay? So involves performance of an act. Sabi kasi diyan, kapag yung obligation nakadepende sa happening ng isang event at the determinate time, si obligation daw ay ma-extinguish as soon as ma-expire na yung oras or sigurado talaga walang pagkakaila or walang pagkakamali na hindi na talaga mangyayari yung event na yun. So, may extinguish na yung obligation pag na-expire na yung time or it has become indubitable na yung event ay hindi na talaga mangyayari. Okay? Pag sinabing indubitable ay ano, without mistake, no? Siguradong hindi na talaga yung mangyayari. Halimbawa, lagyan natin ng example yan. Um, si A, nag-promise na magbibigay ng cash, 10,000 kay B. Kapag itong si B ay papakasalan niya si C, okay, within 1 year. Yan. So, ano siya, no? Potestative condition on the part ni creditor. Valid naman siya, no? At saka ng isang third person. So, para siyang mix, no? Um, naka third person tapos ay naka ano pa, naka depende pa kay creditor. So, valid naman siya. So, again, lagyan natin ng example. Si A, magbibigay daw ng 10,000 kay B kung papakasalan niya, Mary, si C. Okay? Pag umuo si C. Within 1 year. Yan. So, within 1 year. Okay? So, pag na-expire na yung 1 year, hindi pa rin niya pinakasalan si C. Okay? Wala nang obligation si A. Okay? O pag hindi pumayag si C. No? Parang medyo ano siya, hindi niya type. So, hindi pinakasalan si C, ni si B. So, wala na tuloy obligation si A. Okay? Kasi yun yung na-expire na yung time. That's the first, ano. So, time expires. Yan. Okay? So, obligation extinguished. Wala na. Paano kung hindi naman naubos yung oras? Pero si C, wala pang 1 year, namatay. So, na-deads. Ito naman, na-deads. So, indubitably, okay, hindi na talaga mapapakasalan kasi wala na si C, patay na siya. So, kahit wala pang 1 year, wala nang obligation si A kay B. So, if namatay siya, if C died, okay, ganun din, obligation extinguishes. So, ito yung sinasabing example natin ng indubitably. Yan. Hindi mapagkakaila or siguradong hindi na mapapakasalan ni B si C. Kasi si C ay patay na. So, yun yung magiging effect niya kapag may isang positive condition which is performance of an act, no? Kasi positive ay isang to do, kumbaga. So, pag may gagawin kang isang act tapos
within time, tapos na-expire yun, di extinguish na yung obligation. Or kapag naman yung isang event na yun, di na talaga mangyayari, so extinguish na rin yung obligation. Okay? Pero pag pinakasalan ni B, si C, within 1 year, edi may obligation. Okay? So, if nangyari to, if it happens, okay, therefore, obligation arises. Yan. So, para siyang suspensive, no? Suspensive na, potestative condition, kasi nakadepende kay creditor. So, pwede rin siyang mix, kasi nakadepende rin kay third person. Tapos, isa pang positive condition, kasi yung condition ay to do something. Okay? Ayan. So, as long as hindi naubos yung oras or bago pa maging indubitable yung yung event, nagawa na. So, therefore, may magkakaroon ng obligation. Pero pag hindi nagawa, edi expire na yung oras o hindi talaga mangyayari, the obligation will be extinguished. So, ganun lang kasimple yung Article 1184. It talks about positive condition, kung saan ang ibig sabihin nun, may isang event na mangyayari at a determinate time. So, it involves performance of an act. And the effect of positive condition, if met, if na-meet yung event within a determinate time, magkakaroon ng obligation. Pero kapag yung oras na expire or it has become indubitable, na hindi na talaga mangyayari yung event, yung obligation ay magiging extinguished. Okay? So, yun lang. Ito lang yung pinag-uusapan sa Article 1184. I hope meron ako sa inyong bagong na-impart na learning and ulitin mo lang yung lecture kung sakaling nabilisan ka. I'm sure makukuha mo rin yan. So, hanggang dito na lang muna tayo. Lagi kong sinasabi sa inyo, mag-aral mabuti, mag-ingat palagi at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!